Mga kapatid sa pananampalataya, ang buong sangkatauhan ay lahat po talunan, maliban sa sino mang taglay ang apat na kriteria. Ibig sabihin, mga kapatid, ng talunan ay impyernong apoy. Ang buong sangkatauhan ay lahat talunan, maliban sa sino mang taglay ang apat na kriteria na siyang atin tatalakayin. Hindi lang sa sinabi ng Allah, kundi sumumpa mismo ang Allah sa panahon. Wal asr, sabi niya, sumpa man sa panahon. Sumumpa siya. Isinumpa niya mismo sa panahon. Innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay nasa kawalan. Ibig sabihin, ang tao talunan. Ibig sabihin ng talunan, impyernong apoy. Yan ang ibig sabihin ng talunan. Dahil ang ibig sabihin ng tagumpay, paraiso. So lahat ng tao sa mundo, mula noon hanggang ngayon, hanggang sa katapusan ng sangkatauhan, lahat po yan talunan, maliban sa kung sino man ang taglay ng apat. Ano yung apat? Number 1 na criteria, tinatawag po na iman, pananampalataya. Ibig sabihin, kapatid, sa pananampalataya, pag wala kang iman, hindi ka naniniwala, hindi ka nananampalataya, wala kang ligtas. Hindi ka mapaparaiso kung wala kang iman. Sinabi mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu. Malinaw, hindi kayo makakapasok sa paraiso. Ibig sabihin, hindi ka makakaligtas sa apoy. Kasi dalawa lang ang destinasyon natin, paraiso o impyerno. So, kung hindi ka makakapasok sa paraiso, impyerno ka. Hindi kayo makakapasok sa paraiso maliban na kayo ay nananampalataya. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Mismo ang Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, siya mismo nagsabi na kapag ikaw ay nananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang obligasyon. Mantakin mo, Panginoon. Gagawin niya na kanyang obligasyon, kanyang tungkulin na iligtas ka. Basa. Thumma nunajji rusulana walladhina amanu kadhalika haqqan alaina nunzil mu'minin. Malapit-lapit na pagkahulugan. Ito yung katibayan. Gaano katindi, gaano kaimportante ang iman, pananampalataya, na kapag mayroon kang pananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang tungkulin, obligasyon na iligtas ka. Basa. Pagkatapos ay aming iniligtas ang aming mga sugo at ang mga yaong nananampalataya, sa ganyan ay nagiging tungkulin para sa amin na iligtas ang mga nananampalataya. Abay, Quran po ito. Salita ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang tanong, anong klaseng pananampalataya? Marami ang pananampalataya. Pananampalataya kay Jesus bilang anak daw ng Diyos, pananampalataya din yan. Pananampalataya sa Trinity, tatlo ang Diyos, pananampalataya din yan. Pananampalataya sa crucifixion, pagpako kay Jesus, pananampalataya din yan. So anong pananampalataya ang tinutukoy? Ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah at sa kanyang sugo at sa lahat ng haligi ng iman. At
pananampalataya na walang duda. Yan ang tunay na iman. Anuman ang dumating sa iyo na mga pagsubok ng Allah, lahat tayo dinaratnan ng iba't ibang uri ng pagsubok. Anuman, gaanuman katindi ang dumating sa iyo ng pagsubok, wala kang duda. Hindi ka nagko-question mark, hindi ka nagdududa, nagdadalawang isip na ang Allah ang Panginoon ng lahat ng nilalang. Yan ang iman, yan ang totoong iman, yan ang makakapagligtas. Basa. Bilang katibayan, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Malapit-lapit na pakahulugan. Yaon lamang ang mga mananampalataya, yaong mga nananampalataya sa Allah at sa kanyang sugo, at pagkatapos walang duda. Yan ang tunay na iman. Walang duda. Matapos mo maniwala na walang Diyos maliban sa Allah, matapos mo bigkasin na walang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah, anuman ang dumating sa buhay mo na pagsubok ng Allah, hindi ka nagdududa. Ito po, sa ganitong paraan ang syahada nagiging susi sa paraiso. At ang pinaka-critical na mga sandali na masusubukan ang iyong pananampalataya sa oras na maghihiwalay na ang iyong kaluluwa at ng iyong katawan. Ibig sabihin, nagsasakaratal maut ka na, agonist of death, mamamatay ka na. Ito yung pinaka-critical moment na kinakailangan maghiwalay ang iyong kaluluwa at ng iyong katawan, na huwag mong mabitawan sa iyong isipan, sa iyong puso ang kaalaman na walang Diyos maliban sa Allah. Sino man ang mamatay, kaya ito yung pinakagwardyahan mo mabuti during the last and final moments ng buhay mo. Ito ang gugwardyahan mo maigi, na huwag mo mabitawan, gaano man kahapdi ang iyong pagsasakaratal maut, huwag mabitawan ng iyong kamalayan, na maghiwalay ang iyong kaluluwa at ng katawan mo, na alam mo na walang Diyos maliban sa Allah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah, ay pumasok sa paraiso. Mga kapatid, sa pananampalataya, yan ang unang kriteria. Pangalawang kriteria, tandaan natin, sumumpa mismo ang Allah, lahat ng sangkatauhan, lahat talunan. Maliban sa nagtataglay ng apat na kriteria. Kriteria numero 2, gawa, aksyon ng kabutihan. Walang saysay ang iman kung wala ring aksyon. Naniniwala ka, nananampalataya ka na walang Diyos maliban sa Allah, walang dapat sambahin maliban sa Allah, ngunit hindi mo sinasamba ang Allah, birnis ka lang sumasamba. At naniniwala ka, sumasaksi ka na si Muhammad ay sugo ng Allah, ngunit hindi mo sinasabuhay ang kanyang sunnah. Paano ka makakaligtas? Kailangan, pangalawang kriteria, aksyon. Hindi ka maililigtas ng kayamanan mo, hindi ka maililigtas ng mga anak mo. Ang makakapagligtas sa iyo, mayroong kang iman at mayroong kang aksyon sa paggawa ng kabutihan, aksyon sa pag-iwas sa kasamaan, aksyon, itutulak mo ang sarili mo sa paggawa ng kabutihan, at aksyon, pipigilan mo ang sarili mo sa paggawa ng kasamaan. Wa amilus salihat, at gumagawa ng mabubuting gawain. Ito ang pangalawang kriteria. Mga kapatid, sa pananampalataya, ibig sabihin, hindi po sapat ang iman kung wala ring aksyon, wala ring gawa. At ang gawang kabutihan, dalawang klase: paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama, parehong good deeds.
Hindi ka mailigtas ng kayamanan mo. Hindi ka mailigtas ng mga anak mo. Ang makakapagligtas sa iyo, mayroon kang puso na nananampalataya at mayroon kang pagsusumikap na gawin isabuhay ang iyong pinananampalatayanan. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ. Ito yung katibayan. Iman na may action. Basa. At hindi ang inyong kayamanan, ni ng inyong mga anak ang maglalapit sa inyo sa amin. Hindi ang kayamanan mo, hindi ang mga anak mo ang maglalapit sa iyo sa Panginoong Allah, kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng kabutihang gawain. Para sa mga yaon, mayroon silang dalawahang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginawa, at sila ay mananaanan sa matataas na tirahan ng mapayapa at ligtas. Ibig sabihin, paraiso. Hindi mo yan makakamit ang paraiso. Titirahan, tahanan sa matataas na lugar. Ibig sabihin, paraiso. Hindi mo yan, kapatid, makakamit kung wala ka nitong dalawa. Iman, tsaka action. Aksyon sa paggawa ng kabutihan, aksyon sa pag-iwas sa ipinagbabawal ng Allah. Kaya ang kailangan natin upang makaligtas, magkarirahan tayo sa paggawa ng kabutihan. Malalaki ka man or mababae ka man na may pananampalataya, ito ang kailangan ng bawat isa sa atin sa ating panahon ngayon na puro crisis. Ito ang kailangan ng Muslim. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Malapit-lapit na pakahulugan. Sino man ang gumagawa ng gawaing kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya isang tunay na mananampalataya, katotohanan sa kanya ay aming ipagkakaloob ang isang mabuting buhay, good life. At babayaran namin sila tiyak ng isang gantimpala na naaayon sa kung ano ang pinakamainam sa kanilang kinagawiang gawin. Ibig sabihin, kapatid, paraiso. Ngayon, ito ang aalistuhan natin sa paggawa ng kabutihan. Ito ang tandaan mo. Gaano man kalaki, gaano man kaliit ang ginawa mo na kabutihan, ito ang alistuhan mo. Bago mo gawin ang anumang gawaing kabutihan, i-set up mo yung puso mo. Ito ay alang-alang sa Allah. Magbibigay ka ng sadaka, alang-alang sa Allah. Pupunta ka sa masjid, alang-alang sa Allah. Ano man ang gawain mo na gawain kabutihan, kailangan nandoon yung alang-alang sa Allah para pumasok na good deed. Pangatlo na criteria, matapos natin itulak ang ating sarili na gumawa ng kabutihan, matapos natin pigilan ang ating sarili sa paggawa ng kasamaan, pangatlo na criteria, ipag-uutos naman natin sa iba ang paggawa ng kabutihan, ipagbabawal natin sa iba ang paggawa ng kasamaan. Ito ang pangatlong kriteria. Watawasaw bil haqq. At itinatagubilin nila sa isa't isa, ipinagpapayuhan nila sa isa't isa, ipinag-uutos nila sa isa't isa ang katotohanan. Ano ang katotohanan? Walang Diyos maliban sa Allah. Kasama sa pagtatagubili ng katotohanan ay ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan. Matapos na iyong mautusan ng sarili mo na gumawa ng kabutihan, uutusan mo ang ibang tao, magdadakwa ka. Ganoon din, matapos magpigilan ng sarili mo sa paggawa ng mga kasamaan, ganoon din, magdadakwa ka, pipigilan mo ang iba. Dahil itong dalawa na to, ang dalawa sa tatlo na requirement, bakit tayo tinawag na the best?
tayong mga Muslim ang tinawag na the best. Sinabi mismo ng Panginoong Allah, siya na lumikha ng universe. Sinabi niya mismo na tayo ang the best nation dahil sa tatlo. Anong sabi niya? Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo na mga Muslim. Kayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Ipinag-uutos ninyo ang kabutihan at ipinagbabawal niyo ang kasamaan at kayo ay nananampalataya sa Allah. Mga kapatid sa pananampalataya, itong pag-uutos ng kabutihan, pagbabawal ng kasamaan, hindi lang ito para sa mga ulama. Hindi lang ito para sa mga ustads. Hindi lamang ito para sa mga imam, mga duat, mga daiyah. Lahat ng Muslim, lahat tayo obligado na magturo, mag-utos ng kabutihan, magbawal ng kasamaan sa abot ng ating makakayanan kung gusto mo na makamit ang ikatlo na kriteria para makaligtas ka. Number 4 na kriteria. Itong tatlong una, iman, paggawa ng kabutihan, pag-uutos ng katotohanan, hindi mo ito makakamit pag wala ka nitong number 4. Ano yung number 4 na criteria? Sabr, patience, tiis, timpi. Kailanman hindi mo mapapalakas ang status ng iyong pananampalataya kung wala kang sabar. Tandaan mo, nakatira ka sa mundong ito, punong-puno ng pagsubok. Ang iyong iman pataas pababa, pataas pababa. Kapag nakakarating sa iyo ang mga pagsubok ng Allah, bumababa ang iyong iman. Kailangan natin ang sabar upang mapanatili na matatag ang iman. Kailangan natin ng sabar nang sa gayon mautusan natin ang ating sarili na gumawa ng kabutihan, mapigilan natin ang ating sarili na gumawa ng kasamaan. Kailangan natin ng sabar upang ating magampanan ang tungkulin na maiparating sa mga tao ang pag-uutos ng mabuti at maiparating sa mga tao ang pagbabawal ng masama. At kapag ikaw, kapatid, ay mayroong sabar, yan ang pang-apat na kriteria. Sinabi ng Allah, pang-apat, watawasaw bis sabr, at itinatagubilin nila sa isa't isa ang sabr, patience, timpi, tiis. Kapag ikaw ay mayroong sabar, nasa sayo ang gantimpala ng Allah, nasa sayo ang habag ng Allah. Wasbiru, innallaha ma'as sabirin. At magsipagsabar kayo, magsipagtiis kayo, magsipagtimpi kayo. Wasbiru, innallaha ma'as sabirin. At magsipagtimpi kayo. Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga as-sabirun. Ibig sabihin ng kasama mo ang Allah, ibig sabihin ang kanyang habag, ang kanyang mercy, ang kanyang pagpapala, ang kanyang pagpapatawad ay nasa sa iyo. Ikaw na mayroong sabar. At ito po, mga kapatid, sa pananampalatayang sabar, para-parating natin ito naririnig. Saan-saang khutbah, saan-saang lecture. Ngunit tumatanda na lang ang Muslim. Hindi natin natututunan itong sabar. Kapag ikaw natutunan mo ang sabar, mayroon kang gantimpala at kailangan natin i-upgrade araw-araw ang sabar. I-upgrade, palakasin, patatagin. Dahil araw-araw kaharap mo ang iba't ibang uri ng pagsubok. Pagsubok na nawawalan ka ng sabar. Sa bahay mo, sa tahanan mo, pamilya mo, sa trabaho mo. Kaya kailangan natin, kung gusto natin na maging kasama sa mga magtatagumpay. Hindi tayo maging kasama sa mga talunan, magtatagumpay. Kailangan ng bawat isa, araw-araw, i-upgrade mo ang iyong sabar. Sinabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo na mga nananampalataya,
magpakasabar kayo at magpakahusay-husay kayo sa pagsasabar. Yan ang ibig sabihin ng i-upgrade. Araw-araw i-upgrade. Kasi ang sabar natin pataas pa baba, parang iman, pataas pa baba. Minsan malakas ang sabar mo, minsan naman wala kang kasabar-sabar. Kaunting bagay lang, nagwawala ka na. So kailangan i-upgrade. Ulitin. Kayo na mga nananampalataya, magpakasabar kayo at magpakahusay-husay sa pagsasabar at manatiling matatag at katakutan ninyo ang Allah, nang sa gayon kayo ay maging mga matagumpay. Mga kapatid sa pananampalataya, gaano man ang kaharap mo na pagsubok, kapag mayroong katotohanan na sabar, ikaw ay magiging matagumpay. Alam ba ninyo na itong utos ng Allah na ipag-utos natin, ipagpayuhan natin sa isa't isa ang pagiging mapagsabar. Kapag po ikaw, kapatid, ay ginagampanan mo ito, ikaw ay mayroong gantimpala. 4 ang gantimpala mo. Una, mga pagpapala ng Allah. Pangalawa, pagpapatawad ng Allah. Pangatlo, habag ng Allah. Pang-4, patnubay ng Allah. Ganito katindi kapag mayroong kang sabar. Bakit kailangan natin ng sabar? Susubukan ka araw-araw, susubukan ka ng takot. May kinatatakutan ka. Susubukan ka ng gutom, maghihirap ka. Susubukan kang mamatayan ng mahal sa buhay. Pwede misis mo, mister mo, anak mo, mamatay. Susubukan ka mawala ng ari-arian. Susubukan ka masunugan. At kung ano-ano pang pagsubok bilang katibayan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. At katiyakan, susubukan namin kayo ng takot. Minsan may kinatatakutan ka. Gutom. Minsan ang buhay mo taghirap. Kawalan ng yaman, mga buhay at bunga ng pananim, ngunit magbigay ng magandang balita sa as-sabirun. Bakit tayo magbibigay ng balita sa magandang balita sa as-sabirun? Sila yung anuman ang dumating sa buhay nila na dagok ng kapalaran, sasabihin lang nila, kami nanggaling sa Allah, kami magbabalik din sa Kanya. Alladhina idha asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sila na kapag dinapuan ng kalamidad, sasabihin nila, tunay kami ay nanggaling sa Allah at tunay kami ay magbabalik sa Kanya. At dahilan dito, anong makakamit mo? Sinabi ko kanina, 4. Pag mayroon kang sabar, pagpapala ng Allah, kapatawaran ng Allah, habag ng Allah, patnubay ng Allah. Basa, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga yaon na nasa kanila ang salawat ng kanilang Panginoon, mula sa kanilang Panginoon. Ibig sabihin ng salawat, blessings, kapatawaran. At sila ang mga yaon na tatanggap ng kanyang habag at ng kanyang, sila ang mga yung papatnubayan. Mga kapatid sa pananampalataya, ito yung 4 kung gusto natin makaligtas. Iman, action, dakwah. Hindi lang mga dai ang nagdadakwah, hindi lang mga ulama ang nagdadakwah, lahat tayo. Then, hindi mo magagawa itong 3 kung wala ka sabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ulitin natin, minsan pa, sumumpa mismo ang Allah. Lahat tayo impyerno. Lahat ng laman ng sangkatauhan talunan. Maliban sa taglay mo ang apat na kriteria. Mayroon kang iman, mayroon kang gawang kabutihan, dakwah, ituturo mo ang kabutihan, ipagbabawal mong kasamaan, at mayroon kang sabar. Ayon kay Imam Ash-Shafi'i, nawa kahabagan siya ng Allah, kilalang kasabihan niya, kung sabi niya, walang dumating na ibang surah sa Quran, kahit ito lang, Suratul Asr, ito lang anya, sapat na makakaligtas ang tao. Ganoon din ang segunda ni Shaykh Ibn Kathir, nawa kahabagan siya ng Allah, pareho sila ng sinabi, kung sabi nila, walang dumating na iba pang surah na ipinahayag ng Allah, itong Suratul Asr, sapat na ito para makaligtas ang mga tao. Nawa, gabayan tayo ng Allah, maisabuhay natin itong apat na kriteria.